Yon, so gagamit po tayo dito ng CDI na 4 wire. Ayan, no? Napakaganda nitong CDI na ito na gamit natin. Mabigat. Ayun, no? At linisan muna natin bago tayo magkabit ng wirings kasi grabe yung dumi, 'di ba? Tingnan niyo naman mga idol, no? Kalkalin mo diyan, papa diyan. Yun, no? Grabe, napakadumi talaga. At yan, no? Napakalinis na. Ikabit na natin. Laki ng diferensya kanina. Bago natin ikabit yung CDI, tatanggalin natin itong isang wire na ito. Ano nga ba yung wire na yan? Wow! Woo! Alright! It's alive! Nabuhay! Oh! Yon, good morning mga idol, no? Ito na po yung motor na nabili natin para gawing demo unit, no? Yung motor na kinarwash natin sa ulan. Ayan, so nabili natin sa scrap para gawan po natin ng mga tutorial. So napansin nyo, ayan, no, kinakalawang pa talaga at madumi yung part na yon, no? Sa side na yan. Ayan, no? Grabe yung dumi dyan at lilinisin natin. Dahil nga po basag po yung nakakabit dun sa part na yon, kaya nakaremedyo po tayo sa tropa ng side cover na ito at saka may stator pa siya nakakabit kasi yung nakakabit dyan ay barag-barag na. Bago natin ikabit, linisan muna natin kasi grabe po yung dumi. Tingnan nyo naman mga idol, oh. Ayan, so siguro naman may kalaman na tayo dito kung paano ito baklasin. Napaka-basic lang naman ito mga idol. Yan, kung may katanungan kayo, mag-comment lang po kayo sa atin. Ayan, sasagutin natin yan. Tanggalin natin to yung kanyang starter chain at saka yung maliit at saka malaki. So linisin na rin natin kasi grabe naman talaga yung dumi, no, na pangit ikabit kung madumi, no. Oo nga, itong motor ay sa atin lang pang demo pero pangit i-demo na marumi, no. Ayan, so linisin muna natin para maganda-ganda naman, no. Maganda-ganda yung bigayan. Alright. Kasi tingnan nyo naman, no, napakadami talaga ng dumi at napakapal ng dumi nakakadikit dito kasi yung side cover dito sa part ng stator ay nabasag na pinasok po ng kalawang at hindi na po umandar kasi na-damage po yung kanyang stator. Yan dahil po sa sobrang kalawang at nadurog-durog po yung flywheel. Kaya naghanap po tayo ng pang-replace na flywheel at nakahanap po tayo sa ating tropa na sa junk den mga idol, no. Ayan, pang Rusi yung nahanap natin. Yo, tingnan nyo naman, no? Ang puti na. So, konting kembot na lang yan, nalinis, ay mapapa-shine na natin yan, no? Bago natin ikabit. So, maganda kasi pag ikabit natin, malinis na siya, mga idol. Ayan. Okay, so, kita nyo naman na kahit yung mga maliliit na part yan ay tinatanggal ko talaga. Yun. Para naman maganda-ganda yung bigayan. Bigayan no? Alright, so, ayun, hanginan pa natin yan, mga idol, oh. Para lang masatisfied kayo sa ginagawa natin dito. Kunting gasolina. Tatanong nga pala, gasolina yung ginamit ko dyan mga idol, no? Kasi may mga customer tayo dito na nag-iiwan ng gasolina, lalo na kasi tag-ulan, nagde-drain po sila ng gasolina at iniiwan na lang po sa atin. Okay. So dito sa part na to medyo may konting problema. So sana gumagana pa to, no? Gagawa natin yan na tutorial kung paano ayusin yung mga function ng starter motor, okay? So dito naman po sa kanyang flywheel sa kanyang starter chain ay kinain po siya ng dumi. Pero mga idol, kita nyo naman na makintab pa ito, no? Ano, napakaganda pa, no? Kinain lang talaga ng kinalawang ng dumi. Alright, ano ba ito pinagsasabi ko, no? Comment down below mga idol, no, kung may katanungan po kayo dito sa mga sinasabi ko. Ayan, so ganyan lang naman po siya iset at ikabit. Okay, tapos huwag mong kalimutan ilagay po yung lock. Okay? Yan, so ilagay yung lock kasi pag nakalimutan mo yan ay may tendencying kumalas at maunat po yung kanyang starter chain. So yung mga guide dito sa gilid, huwag kalimutan na ilagay kasi papalo-palo yung starter chain, no, kung sumabay po siya sa flywheel. Okay? Ayan, so meron na po siyang dalawang guide ng starter chain. Okay? Then yung lock naman po sa part ng gear na ito, no? Ayan, huwag kalimutan kasi para hindi siya kumalas palabas. Ayan, so siguro naman alam nyo yung basic na pag-install nito mga idol, no? Ayan, so yung ginagawa ko dito ay nilagyan ko siya ng clearance, no? Baka mamaya tumukod, maingay, no? Ayan, at kita nyo naman napakalinis na, no? At makintab na siya, di gagaya ng kaganina. So ikabit na po natin itong kanyang flywheel. Yun. So kung mayroon po kayong tools sa ganito, mas maganda, no? Madali yung pagkakabit. Ayan, so nakabit na po natin at goods na yan. Alright. So next naman natin ikakabit yan mga idol kasi
napansin ko lang dito sa kanyang medyo lawlaw. So saka na po yan, no? Kung napansin nyo, hindi siya umikot kasi yung Bendix drive ay wala. Okay, so sa next video natin yan gagawin, ang pagkakabit ng Bendix drive at pagpapagana ng kanyang starter. Okay, so dito papalabasin lang muna natin yung kuryente. Ayan, so battery operated yung stator na kabit mga idol, no? Pang Rusi po yung nakuha natin sa scrap. Paano nga ba ito install sa Motorstar, no? Motorstar na wiring connection. Nakabitan natin ang battery operated na pang Rusi, no? Naka full wave na po yung pang Rusi mga idol. Ito yung kagandahan kasi full wave na po yung kanyang wiring. Yan, so ikabit na natin yung mga lock at mga tornilyuhan dyan. Yung mga dapat ikabit ay ibalik na para masimulan na natin i-test kung gumagana nga ba itong nabili nating stator o baka maya may problema din to mga idol. Ayan, so isalpak na natin at dito tayo mag-umpisang mag-check ng wiring. Sa part po ito ng kulay yellow. Ayan, sa dalawang yellow na ito, yan i-check natin yung kuryente dyan. Kasi apat lang po yung wire na dyan, negative, yung green, tapos yung pulsar, yung blue na may guhit na white. So, mapansin ko, mga idol, medyo okay pa yung linya dito, no? Wala lang hose ng gasolina. Mapansin ko po sa kanyang karburador ay mukhang goods pa ito. Ayan. Kasi nung hinila ko po yung kanyang throttle cable, ayan o, ay nagpapahila pa. So, malamang sa malamang ito ay hindi na ulanan. Tinambay lang talaga kasi walang tagas, oh. Walang leak po ng oil. Yan o, napakaganda. Buksan natin yung ilaw. Medyo madilim kasi mga idol eh. Sana ba yun? Ayan, so wala talaga siyang tagas. Okay, so mag-umpisa na po tayo dito mag-check kung gumagana itong dalawang kulay yellow ng ating stator na ikakabit. Ayan, so inulit ko, sa magtatanong mag-comment lang po kayo dyan. At so kung anong tutorial yung gusto nyong gawin dito sa motor na ito, sa makina na ito, mag-comment po kayo kasi gagawan natin yan ng tutorial. Okay, so gamit po ang test light, i-verify natin yan kung itong dalawang yellow ay goods, no, kung naglalabas nga ba ito ng kuryente o hindi. So yung magkabila ang dulo ng iyong tester, ilalagay mo lang yan sa dalawang kulay yellow. Tapos i-kickstart mo ngayon. Yan o. So hawakan mo lang yan at i-kickstart mo. Dapat iilaw yan mga idol, no. Pag goods po ang ating connection, iilaw yan. No, dapat pag kickstart natin ay iilaw siya. Right, isang beses, wala. Yun, meron na. Okay? Yun. Okay, nag-function na po siya mga idol. Yan. So, nakita natin, umilaw. Ulit, ayusin ko lang ng yung pagkakalapat ng aking clip kasi bumubukas. No, dumudulas. Yan. So, kickstart natin ulit yung dalawang yellow. Yun, umiilaw. Alright, alright. Walang problema. Umiilaw yan. Goods po yan. Goods yan. So, next naman, check natin yung isa nakaklip sa yellow tapos sa body ground. Dapat hindi iilaw. Kick natin, kick. Yun. Alright, so wala. So, ibig sabihin, walang problema. Hindi po siya grounded, no? Naka-floated po yung kanyang wiring connection. Ayan, ikabit natin yan dito sa kabila. Pang double check lang natin bago tayo mag-wiring. Ayan, double check ulit natin. Sa kabilang side naman, dito sa part na to, i-ground ulit natin. Kasi na-test na natin yung isa, yun, wala. So, ibig sabihin, goods po yung dalawang kulay yellow, wala siyang grounded. Iilaw lang siya pag dito sa dalawa. Yan. Yun, oh, umilaw. Alright. So, goods po yung ating nabiling stator. Ayan, so, mag-umpisa na po tayong mag-wiring. Dito tayo mag-umpisang mag-wire sa ating CDI. So, meron po tayo ditong CDI na galing Korea yata to o China, di ko lang alam, masyadong alam idol. Ayan, pero yung brand niya ano? Hindi ko na mabasa, no? Hongkin. Ayan. So napakaganda ng CDI nito. Bakit? Ang bigat mga idol. Ang bigat ng kanyang CDI. Yan, oh. Napakabigat. Hongkin yata, ayan. Yun. So parang kapatid to ng Lihua na brand. Ayan. Alright, so dito po sa part ng kanyang CDI, hindi mo yan i-plug and play. Bago natin isalpak yung CDI, ay may gagawin muna tayo dito sa kanyang CDI socket. Kasi primary type nga ito mga idol, no? Primary po yung connection, tapos magkakabit po tayo ng battery operated.
Okay, so ilapit natin. Indicate muna natin yung mga wire na naandito. Kung ano yung mga wire na naandito. Dito sa side na ito mga idol, ito black siya na may guhit na yellow. Ayan. Ito po ay papunta po sa ating ignition coil. Okay? Saan makikita yan? Dito po sa ating ignition coil. Alright? So black siya na may guhit na yellow. Color code pala nito ay Honda mga idol, no? Ayan, kapareha siya ng coding ng Honda, si Motorstar. Ayan, so dito naman sa kabilang to, ito ay Pulsar. Blue siya na may guhit na white. Ayan, sa bandang taas na yan, na gilid. Okay, yan po ay Pulsar. Ayan, dito po galing yan sa ating stator. Ayan, papasok po siya ng stator natin. Okay, so okay na tayo dun sa blue na may guhit na white. Dito yan nakakabit sa ating stator, papunta po sa ating CDI. Ito po yung mag-trigger sa ating CDI na maglabas na ng kuryente sa oras na tatama doon po sa kanyang trigger ng pulsar. Alright, nakuha nyo ba ako doon mga idol? Alright, so kung may katanungan, mag-comment po kayo kasi sasagutin natin yan. So itong kulay green, ito po ay ground, no? Malaga mapasukan ng ground. Ito. Malaga mapasukan ng ground yung ating CDI. At yung isa naman dito na natitira sa gilid ay bali may dalawa pala kasi lima to eh. Ito, may makikita kayo dyang black siya na may guhit na red, no? Ayan, sa baba po siya ng ating wire ng ignition coil. Ito, isa nito. Black siya na may guhit na red. Yan po yung ating primary connection, no? Yung dating primary connection na galing ng stator coil. Ito yun, no? Ayan. Ayan, so ito po yun. Okay? Ito po yung linya na papasok ng CDI. Galing po yan dati sa stator coil. Dahil nga po hindi na po primary type yung connection natin, ay may gagawin po tayo dyang conversion. Ayan, so dyan po yung dating kasama niya. 5 po sila. So ihuhuli na natin yan at may gagawin tayong conversion dyan, no? Para matagumpay yung gagawin natin pag convert sa 4-pin na CDI at pagiging battery operated ng connection. Okay? So tatanggalin naman natin yung nasa gitnang part. Ayan, so sa gitna na yan, may makikita po kasi yung dyang kulay black na may guhit na white. Nasa gitna po siya ng green at saka black na may guhit na red. Ayan, yung gitna na yan, black siya na may guhit na white. Yan po kasi yung kill switch dati, no? Yung dating connection na kill switch po ng ating primary na CDI. Okay, so goods na yon, wala na mangyayaring grounded dyan, no? Ayan, bali 4 na po yung wire dyan. From 5 ay ginawa nating 4. Tatanggalin natin yung red, ay yung black na may guhit na white, yung kill switch po ng ating primary dati. Alright, so yun na po, pwede na natin yung isalpak mga idol at hindi na po yan magkakaproblema. Okay, dito pa lang po sa part ng CDI ay goods na yan. Pwede na natin siyang i-tape mga idol. Ayan, naka-tape na. Okay, so goods na po tayo dito sa part ng CDI. Next naman ay dito po tayo mag-wiring sa part na ito ng ating stator. Ayan, so kahit saan dito yung unahin mo, sa CDI man o sa stator, basta ganito lang yung gawin mo. So yung wiring connection na nakakabit dito ay half wave pa siya mga idol, hindi pa po siya naka full wave, no? Yung ating Motorstar na naka-install dito sa motor na nabili natin ay naka half wave pa po siya, hindi siya full wave yung regulator na nakakabit. Yung ating stator ay naka full wave. So po pwede ba yun? Po pwede yun mga idol. Yun, so abangan nyo na lang po yung next video. Magpo full wave po tayo ng regulator, pero sa part na ito, sa gagawin muna natin dito ay kukonek lang muna natin yung itong full wave na stator papunta po sa ating regulator, no? At saka yung wire na papunta naman ng CDI. Bali ko i-connect natin yung ating stator na battery operated dito po sa harness ng primary type na connection. Okay, so itong isang socket na to, ito po yung sensor, no, ng neutral, primera, segunda, tercera. Ayan, kwarta, 80, 90. Alright, so para hindi tayo malito dyan o hindi kayo malito, yan, ikabit na natin yan para bawas po sa wiring. Okay, so yan, so ikakabit mo dito yung yellow sa yellow. Kahit magkabaliktaran po yan kasi white po yung nakakabit sa harness, no? Ayan, tapos itong primary mamaya na to, no?
ito yung source ng ating primary na dating linya. Mamaya na yan, no? May conversion tayong gagawa. No, ang gagawin natin dito, color code lang. Ayan. So, kinolor code natin yung pulsar sa pulsar, green sa green, yung yellow sa yellow, tapos yung yellow at saka white. Tapos ito, i-conversion natin to mamaya na, no? May gagawin muna tayo doon sa part sa kabila. I-test muna natin kung naglalabas ito ng kuryente, no? Sa kanyang kulay red, kung ito ay nagsusupply ng kuryente dito, kung nagpa-function itong dalawa. Hindi ko muna yan iti-tape kasi magpo-follow wave po tayo sa mga susunod na video. Kasi may gagawin tayo conversion dito if magpo-follow wave tayo. Ayan, ito naman, kaya sinabi ko, mamaya na natin yan i-install, okay? So, doon tayo sa kabila, sa part ng kanyang regulator. Tingnan natin kung naglalabas siya ng kuryente. Yon. So, ang gagawin natin, body ground po tayo yung isang tester natin sa body ground. Ayan. Naka-ground siya mga idol. Tapos, tutusukin natin yung kulay red ng ating regulator. Ayan. So, tutusukin natin yan. If maglalabas nga ba yan ng positive. No, kung iilaw yung ating tester, dapat iilaw yung ating tester para masabi nating good, no, at para masabi nating gagana yung ating gagawing conversion dito sa ating pagwa-wiring. Ayan, so dapat maglabas ito ng positive. Dapat iilaw itong ating test light. Sipain muna natin. Yon, hindi kumagat kasi single clutch yun, umilaw mga idol. Yon, umilaw. Yon. So naglalabas po siya ng positive. Goods pa po ito, po pwede pa. Ayan. So kung napansin nyo, minsan dumudulas kasi medyo may tama yung kanyang kicker. Okay, so balik tayo dito. Okay na po yung kanyang positive. Napansin ko lang dito gumagalaw-galaw. So ang gagawin natin dito, i-tape natin to, no, para mag-steady, no, para steady po at stable po yung nilalabas po na kuryente dito po sa ating red wire, na kung saan itong red wire na ito yung magkakarga sa ating battery, at yan din po yung red wire na yan yung supply papunta sa ating ignition switch, no? Kasi yung ating regulator, alam naman natin yung trabaho ng regulator, ito po ay charging. Siya po yung nagsusupply sa ating battery, no, para magkaroon ng 12 volts. Alright, so nakakabit na yung ating regulator, CDI at stator. Ang next ang gagawin natin dito po sa part ng ignition switch. Hanapin natin dito yung solid red, no? Ito yung galing ng ating regulator. Tapos yung susi nito, check ko muna kung ito ba ay gumagana pa o hindi. Kung hindi, ire-recta na lang natin. Yung gagamitin natin yung pagiging loopin natin dito. Kagat. Yun, kumagat mga idol. Yun, nag-on. Na-on siya, na-on. Alright. Nadali pa natin, no? So, wag nyong gagayahin yung ginawa ko, no? Ipinagbabawal na technique yan. Baka mayari kayo. Alright. So, yun, no? Tisalpak na natin to. Ang sakit na ito para malaman natin kung ito ba ay gagana. Kung gumagana nga ba itong susi, ignition switch o hindi. Alright. So, yung titester natin dito, yung red at saka yung solid black. Yan. So, sana nakikita nyo yung solid black mga idol. Yun. So, madilim. Ayun. Ito yung solid black at saka yung nakikita nyo isa red. Yan yung titest light natin, no? Titest light muna natin bago nating palabasin yung kuryente, no? Yan. So, yung dalawang wire na yan, yan po yung i-verify natin kung naglalabas ng kuryente. From red, dapat pag naka-on yung susi, tatawid po sa accessories wire yung kuryente, which is doon po sa solid black. Okay, so isalpak na natin. Ayan, nakasalpak na mga idol. Alright. So, next na gagawin natin, magte-test light tayo dito muna sa red. Yan. Tusukin natin yung kulay red, tapos i-kickstart natin. Kung tumatawid dito yung positive. Yon, umilaw. Yon, umilaw. Alright, so umilaw, ibig sabihin, tumatawid sa kulay red papunta dito sa harap yung kuryente. Alright, yan o. Ilang beses natin sinipa yan. Okay. So ngayon naman, tutusukin natin yung kulay red. Since na naka-on na naman sa susi, at ginamitan natin ng mga techniques na mga ninja moves, tutusukin natin yung solid black. Kung ito nga ba ay naglalabas ng kuryente. Yon. So pasensya na sa dumaan, maingay mga idol. Kickstart natin. Dapat maglabas ng kuryente yan.
para masabi nating goods pa yung kanyang susi. Ayun oh, umilaw, di ba? Yun, umilaw. So ibig sabihin okay pa po yung kanyang ignition switch kahit na sinungkit lang natin. Alright, yun. So goods pa tong kanyang ignition switch at okay pa yung kanyang connection. Alright, okay, may positive na po tayo dito sa solid block. Ayan. At okay po yung connection dito sa part na ito. So dito na po tayo sa pinaka last part ng ating wiring connection na gagawin, no? Yung i-double check natin. So itong block na may guhit na red, mga idol, ikakabit natin ito sa solid block, no, which is sa accessories wire. So saan nga ba makakahanap? Dito lang yan sa may foot brake, no? Makikita mo kaagad dyan yung solid block, which is yan po ay accessories wire. Okay? So dyan po tayo magtatap ng positive. Yung linya dati ng primary connection na galing stator, doon natin yan ikakabit. Pero bago yon, double check muna natin kung ito nga bang accessories wire dito sa kabila sa ating stoplight, kung ito ba ay may positive, no? Yung solid block dyan, kung mang-iilaw yan, no? Kung inilaw natin, pag umilaw yan, pag kinick-start natin at umilaw, yon, umilaw, no? So nakita nyo ba? Isa pa, no? Ayun, so hindi makita, gumagalaw yung ating test light, yun, umilaw. So ibig sabihin naglalabas po ng accessories wire o ng positive dito po sa solid block, dito po sa part ng ating stoplight, no? So dito po tayo magkakabit ng ating block na may guhit na red, no? Yung dating linya ng ating primary, no? Doon po natin siya ikakabit sa solid block. Ayan, so dito natin yan i-install. Ayan, so ikabit ko muna. So yung mga idol, at na-install na po natin. Ito na po yung ating kinabit, no, na conversion. Ngayon, tignan na natin, tignan na natin kung ito ba ay naglalabas na ng positive dito po sa kanyang ignition wire, no? Sa kanyang tension wire. Kung may kuryente nga ba, wala. So medyo matigas mga idol, no? Ayan, matigas siya, no? Kaya may side muna natin, ay naputol. Okay, so babalatan na lang natin to para makita natin kung ito ba ay naglalabas ng kuryente. Ayan, no, balatan muna natin yung dulo para makita natin kung ito nga ba ay nag-spark, no? Ayan, so zoom natin ng konti. Tignan natin at i-kickstart natin kung ito ba ay naglalabas ng power. Yun, no? So nakikita nyo ba mga idol? Yun, meron, no? So sana nakikita nyo siya. Yun, yun, no? Meron, no? Malakas, ang lakas ng tunog mga idol, no? So sana nakikita sa ating yun, no? May kuryente po siya mga idol. For sure, kita na. Pakita lang natin na maayos kasi medyo malayo pag sinisipa ko, umaatras eh. Yun, meron, no? Yun. So may kuryente na po siya mga idol. Okay na yan. Okay. So yung mga idol, no, ganun lang po natin pinalabas po yung positive, no, yung kuryente from battery operated, no. Ayan, so mula sa ating stator coil, sa ating CDI, sa ating regulator. Ayan, pinalabas po natin yung kuryente. So sa next video natin, sa mga sunod na video, lilinisin natin to kanyang karburador. I-check natin kung ano yung problema. Napansin ko naman hindi naman gano'ng malala yung problema nito kasi gumagalaw pa eh, no. Wala lang siyang idle, nakikita ko walang idle, oh. Kaya marami naman tayong mga karburador dyan na magpagkukunan. So spark plug, kapalitan na rin natin yan para goods. Walang problema. Regulator, okay na naman, no? Mag-full wave na lang po tayo dyan. Comment down below mga idol kung gusto nyo mag-full wave kagad tayo ng regulator. Pero papatakbuhin muna natin to, lilinisin natin to, yung kanyang karburador. Ayan, sa ating next video mga idol ay tatakbo na ito mga idol. Ayan, papanda rin na natin yan, sure bull na yan, no? Putulin lang muna natin hanggang dito yung video kasi medyo mahaba na. At sana panoorin nyo po yung susunod na video nito. Alright, so dito lang muna yung video natin mga idol, mga tropa. Sana nagustuhan nyo yung ginawa nating video. Ayan, so kung nagustuhan nyo, baka naman pwedeng pa-like at share ng ating video. Ayan, so dito lang muna tayo. Bye bye, maraming salamat po, ingat.